Marta. Dahil sa maling paghatol niya sa isang katauhan ng isang bata. Madalas mangyari na dahil sa isang anyo ng isang tao ay madalas mapagbintangan ng di mabuti. May karanasan ka ba? May karanasan ka ba? May karanasan ba kayong lahat na mapagbintangan ng di mabuti? Ngayon, tunghayan niyo ang kwentong ito at kayo na ang humusga. Mataas ng araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong. Aliwala sa kanyang mukha, sa kanyang lubog ng mga mata at bahagyang pinagdilim ng kanyang malalabong kilay ay nakatindas ng kagandahan ng kaayang-ayang umaga. At sa kanyang manipis at magandang labi, bahagyang pasok sa pagkakalat, ay naglalaro sa isang bitinang kasiyahan, araw na ng pagtatapos ng kanyang anak na dalaga. Sa umagang iyo'y tatanggapin ito ang diploma bilang katunayang nagtapos na ito sa 4 na taong lagi sa mataas na paaralan. Ang sandaling pinakahihintay niya sa mahabang-mahaba rin namang panahon ng mapag-aaral ay dumating na. Ang pagkakaroon ng isang anak na nakapagtapos ng high school ay isang hindi maliit na bagay sa isang mahirap na gaya niya. Naiisip niya, sa mapangarapin niyang diwa ay para niya nagkumita ang kanyang anak na dalaga sa isang kasikutang puting-puti, dip-dip ang ilang ito at lalo pang mas mataas na hangarin sa buhay. Ang pagkatapos ng kolehiyo, magkaunlad ang kabuhayan at sumagana. Maaaring marang araw ay magkakaroon din siya ng mamanugangi, may sinabi din naman. Nasa daan na siya ay para niyang narinig na matinis na halakyak ng kanyang anak na dalaga habang paikot-ikot ito ang sinusukal sa harap ng salamin ang baro-tahang puting damit na sinusuot ng kinagabihan na pang hindi siya muli. Hindi po ba mahaba o kaya maiksi? Naku, anak, ang ganda-ganda ng toga mo. Bagay na bagay sa anak ko. Sa wakas, anak, sa loob ng 4 na taong paghihirap namin ng iyong tatay, ay gagraduate ka na. Naku, talino talaga ng anak ko. Manang-mana sa akin. I love you, Nana. I love you, anak. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking anak na nakasuot ng puti-puti. May dalang libro, makapagtapos ng kolehiyo, at maging mayaman na mayaman. Anak, nanggaling mo nga yan, mapalibatuloy na ito mo. Ay naman, masyado ka rin ng pagka. Nasaan ang panahon na tayo? Hindi wala ka ba sa ganyan? Saan? Pasensya na iyong tatay, palibasa kasi hindi kami nakapagtapos ng kolehiyo. Kasi anak, pupunta muna ako sa palengke ha. Dapat, pagdating ko, natanggal mo na yan ha. Opo, inay. Sige anak. Dahil araw ng pagtatapos ng aking anak ngayon, ay bibili ako, magluluto ako ng masarap na ulam. Ano kaya ang lulutuin kong ulam? Aha! Alam ko na! Bibili ako ng manok. Bibili ako ng 5 kilo ng manok, 5 kilo ng sayote, at saka... bibili ako ng Knorr cubes ng 1 dosena para ang aking luto ay sobrang sarap! Mamimili si Aling Marta. Bitbit ng isang kamay ng isang pagdalang siglan ng kanyang pamimili ng ulam. Habang daan, samantala patungo sa pamilihang bayan sa dulo, ay mataman niya na isip ang mga bagay ng kanyang pamimili. Hindi pangkaraniwang araw ito at kailangan niya magkaroon sila ng mag-anak na hindi pangkaraniwang pagkakalihan. Ano ka ba? Sisikip ka ng daraanan? Tatakbo ka ba kung lumabas? Pasensya na po, Aling. Hindi ko kayo napansin. Nagmamadali kasi ako. Kung lahat ng walang ingat mo ay pagpasensyahan, magkakapatid ka ng tao! Agad siya tumalikod at patuloy na pumasok. Balot pa lang, naisip niya na ang
nagkakausap. Ikaw na lang naman kung ano itong nagawa na hindi mabuti ay ang kanyang pananggagaling ang tuloy na salita. Bakit mga suki? Presyong abot kaya? Isda, gulay, karne, lahat nandito na! Isda, gulay kayo dyan, karne, gulay. Pechay mo na! Suki ito! Anong atenda mo ngayon? Anong klaseng isda? Iwas din yan! Bulog yung mga isda dyan! Dito ka gulay! Anong klaseng gulay? Meron yung may sa loob? Aling Martha! Aling Martha! Huwag ka na bumili doon, mahal yung mga patinda nila. O, ganun ba? O, Lali, pinapansin ako sa'yo. Ay, tila tumaba kaya ka. Tila nga ako. Tila ako naiyang ako sa pagtitinda. Ikaw talaga. Kung ano napapansin mo, ano? Bibili ka ba? Oo, Mare. Bibili ako pang sinola ko. Ano gusto mo dito? Lagay mo dito, Mario. Ito. Tsaka para isang dosenang Nordics, ha? Para masarap ang aking luto. O, ayan. Dinagdagan ko na isang kalahati ngayon, isang dosenang Nordics at isang dosenang sayote. Maraming salamat, Mare. Magkano ba lahat? 15 plus 13 plus 20, 100, Mare. 100 lang lahat yun? Oo naman. Wow naman. Saglit lang, ha? Natawa si Aling Martha at pagkaraan ay bumukod sa bulsaan ng kanyang vestido upang magbalan. Sa gitna ng lilim ang kanyang mukha at ang hindi na manipis niyang dati ay nawala. Wala ang kanyang kalpi, napansin ang kaharap ng kanyang kanyo. Hala, bakit ho? Nawawala ang kita ka po. Naku, paano ho naman ang laman? Magkano ba yun? 110 piso yung Mare. Hala! Nanatili siya sa pagtatayo ng ilang saglit. Wari tinakasan ng lakas. Nag-iisip ng mga nakaraang pangyayari. Maya-maya ay parang bigla tumubuhit sa kanyang alaala ang puspusing batang kanyang nakapa. Tumama ang sito nito sa kanyang dibdib sa kanyang katawan. Dali-dali siyang tumalikod at pakutakbo lumabas. Hindi pa marahil iyon nakakalayo. May narinig pa lang ang nakaraan ang tapos sa mukha, ang kupit. Nilagay ko lang yung dito sa bulsa bago ako umalis. Aha! Alam ko na! Ang walang hiyang batang yun! Akala ko! Dinangga lang ako pero dinuputan pala ako! Walang hiyang batang yun! Nasaan na yun? Saan na yun? Nasaan na yun? Tabi-tabi na anak ko! Hoy, walang hiyang bata! Kali ka ba? Dinukot mo ang pinaka ko, ha? Huwag ka lang magkunwari na hindi mo dinukot, ha? Ano ang pinaka? Alam mo lang ako may pinaka sa inyo. Ano wala? Ikaw ang nandukot ng pinaka ko. Kunwari kayo, pinagka mo ako. Oh, ano? Magaling? Magaling talaga kayo. Magaling talaga kayo. Makakadala ka talaga ng pera dito sa palengke. Marami nang nakapaligid sa kanila, mga batang nagtitinda, lalaki at babae na niluluto. Pinipitan ni Aling Martha ang pagkahawak sa leeg ng bata at ito'y pilit na hinarap sa kanya. Hoy! Alam niyo ba ang batang ito? Magnanakaw to. Kinuha niya ang bitaka ko. Ate, kung ako sa inyo, dahil nasa pulis namin sa palengke, maraming batang kagaya niyan. Halika nga. Halika. Saan niyo ako dadalhin, Alex? Saan ka sa akala mo? Ibibigay kita sa pulis. Ha? Dahil ipagbibilang ko kita hanggang sa ibalik mo ang ginakaw mong bitaka. Wala ko akong ginako sa inyo, Ate. Ano wala? Ha? Ibalik mo na. Lagyan ka ba?
Ganyan talaga kayong kakate, kasi dalawa, tatlo, at kung saan-saan nyo nilalagay ang mga ninanakaw nyo, hindi lang kayo isa, dalawa, mga magnanakaw kayo. Mabuti po ha, wala nang mabuti, ay dalhin na natin ito sa korte. Para doon na siya aamin ng kanyang kasalanan. Hindi ko kaya natin tumadadala ng doon kung wala tayong katibayan ng ebidensya. Kung siya na ako ang kinuha ng italang ninyo. Ano ang kailangan nyo? Di ba sabi ko, nung una kasi pag binangga niya ako, at naramdaman ko ang kanyang kamay sa akin. Bakit tanong? Ano kailangan mo ebidensya ha? Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Kami ay nakatira sa aming pamilya sa Philippines. Ang mga po ay magsakit. At kuminsan po ay sa tiyo namin pinapagiralan sa Quiapo. At minsan naman po mama, doon po kami sa kapatid ng nanay ko at sa Tondo. Inutusan lamang po ako ng aking ama na bumili ng aming panangtalian. Sa mga tuwid ay hindi mo kayo makama nakatira sa Tondo? Opo. Pero hindi ko po alam kung saan ko ang paliang numero sapagkat hindi ko marunong bumasa. Ano, next? Love. Love. Nani klase? Lahat sa kalalay mo. Sa'yo ang musika. Ito ba'y mahal ka? 5:30. Makatulong mo Sige na, paligid. 5:30. Alas 5. Ay di madinig. Ano naman? Mapalad ka o kaibigan. Napakaingay ng mundo sa isang binging katulad mo. Walang daing, walang bulong. Hindi na layo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa atin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutan. Patungo sa inahan, sa buhay na banal. Di makita, di madinig, minsa'y nauutan. Patuloy na hinangan sa buhay na banal. Aba-aba, ang mabuti po hayata ay dalhin na kita sa pulis. Mga pulis! Itong bata to, tulong mo. Nakatalikod pala. Kasi siya ang nagnakaw ng pitaka ko. Sabad kayo ng sabad eh. Pero kung gusto nyo dahil ang bata ito, eh pati na rin kayo ay sasama sa akin. Doon yung gusto nyong sabihin at doon yung gusto nyong gawin. Maghintay lamang kayo dito para tatawag lamang ako sa ilalim. Halika nga. Kung walang binabaeng pulis ang magpapaamin sa'yo, ako na lang ang gagawa ng paraan para umamin ka sa kasalanan mo. Halika! Ayaw mo lang mo talaga kung ninakaw sa'yo. Ala!
hukot na tapos kita kay Diyos, kaya natuwa na kayo. Nasaktan po ba ako sa nangyari? Wala naman. May pananagot naman at uli ang COVID super. Makakaalis na po ba ako? Maaari, pero kailangan nyo ibigay yung direction ng iyong bahay para makuha na kayo ng informasyon. Pera. Paano na? Paano na pinamili ko? Ano yung pambabayad ko dun? Alam ko na. Mangungutang na lang ako sa kumare ko, si Aling Gondang. Nandun pa ng basket ko, naiwan ko din, tamang-tama. Aling Gondang! Ano yung kasi? Naiwan ko ang basket ko, ba't yung pinamili ko? Isasabihin ko sa'yo, Aling Gondang. Yung pinili ko kanina, pwede ba kutangin ko na? O siya, bayaran mo na naman sa susunod. Ito na. Maraming salamat, Mare. O siya, uwi na ako ha. Ingat ka. Hali na lang siya ay uwi. Sa daan pa lang, bago siya pumasok sa talangkahan, ay natanong niya na ang kanyang dalaga na nakapakita sa kanilang barong-barong. Nakangiti ito at siya ay pinapamasdan. Ball. Magandang araw! Gusto ko mo pala yung pinabili mo yan, nanay. Ano ka ba anak? Siyempre sa pitaka ko. Ano ka ba? Ngunit Marta, kaninang umaga ay kinuha ko yung itaba. Kinuha ko ng pera pambili ng tabako at hindi ko na doon sinalik sa iyong ilang damit na kasama sa pintuan. Panagala ako aking pitaka. Nay! Marta! Marta! Patay na ang publiko ng kita kanina.